Ang fiesta po sa araw na ito ay Pentecost. At ang fiesta ng Pentecost, pangkaraniwan nating sinasabing fiesta ng Espiritu Santo. Pero hindi po yun ang buong katotohanan. Sapagkat ang fiesta ng Espiritu Santo ay fiesta rin ng Ama at fiesta rin ng Anak. Sapagkat ang Ama at ang Anak ang nagsugo ng Espiritu Santo sa atin. Halimbawa po, kapag kayo ay magdiriwang ng birthday, ang focus natin ay yung nagbe-birthday. Parang ganun ang nangyayari. Pero kung tama ang pagdiriwang mo ng birthday mo, hindi mo pwedeng kalimutan na meron kang magulang na naging dahilan ng birthday mo. Kahit gaano ka katanda, meron kang nanay at tatay. Ang Espiritu Santo ay bigay ng Ama at ng Anak. Kaya ang fiestang ito ay hindi lang fiesta ng Espiritu Santo, kundi fiesta ng Ama at ng Anak na nagsugo ng Espiritu Santo. Tanong, nakikita ba natin ang Espiritu Santo? Ang sagot, hindi. Hindi natin nakikita ang Espiritu Santo, subalit mayroong 3 tanda ang Espiritu Santo na nagsasabing kumikilos siya sa ating buhay. Ang unang tanda ng Espiritu Santo ay apoy. Kaya kami ni Father Herbie ay nakadamit ng pula sapagkat sa gawa ng mga apostol ay sinabi na ang Espiritu ay bumaba sa anyo ng apoy. Pero pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pagbaba ng Espiritu Santo na anyong apoy, sila ay biglang nagsalita at nagkaintindihan. Pero hindi natapos yon. Nagsalita sila at nagkaintindihan at ang lahat ng nakarinig ay nagsisi ng kasalanan. At hindi lang yon, matapos silang magsisi ng kasalanan, ang lahat ng nagsisi ng kasalanan ay pinatawad. Yon ang end game. Kaya tayo binibigyan ng Espiritu Santo para magpatawad. Hindi tayo binibigyan ng Espiritu Santo para feel good. Hindi tayo binibigyan ng Espiritu Santo para iligtas tayo sa sakit. Hindi. Ang unang bunga ng Espiritu Santo na apoy, tayo ay marunong magpatawad. Kaya sa parish ng Our Lady of Pentecost, bawal ang nagtatanim ng galit. Sa parish ng Our Lady of Pentecost, bawal yung nagsasabing 3 beses ka na, out ka na. Sapagkat walang hanggan ang pagpapatawad na apoy ng Espiritu Santo. Ang pangalawang tanda ng Espiritu Santo ay yung unang misteryo ng liwanag. Ano yun? Kalapati. Ang Espiritu ay nag-anyong kalapati at bumaba sa Panginoong Jesucristo sa Ilog Jordan. At narinig, itong aking anak na aking kinalulugdan. Ang kalapati sumasagisag sa kapayapaan. Pero paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Sa kapatawaran. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan kung hindi tayo marunong humingi ng tawad at hindi tayo marunong magpatawad. Ang ibig sabihin, ang daan sa kapayapaan ay kapatawaran. Ang bunga ng apoy ng Espiritu Santo ay kapatawaran. Ibig sabihin, ang fiesta ng Pentecostes ay fiesta ng kapatawaran. It is the feast also of mercy. Ang pangatlong tanda ng Espiritu Santo ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, ito ay hininga. Kasi po nung Easter Sunday, pumasok siya sa loob ng silid na hindi nagbubukas ang pinto. Takot na takot yung mga apostol at sinabi niya sa mga apostol, "Peace be with you." He breathed on them and said, "Peace be with you." At pagkatapos sabihin,
sumainyo ang kapayapaan. Anong sabi ng Panginoon? I send you. I send you whose sins you forgive are forgiven, and whose sins you retain are retained. As the Father has sent me, so I send you. Ano ang misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Ganun pa rin. Di ba sasabihin namin mamaya sa misa, sasabihin namin sa tinapay, it is offered so that sins may be forgiven. Kapatawaran. Ang misyon ng bawat apostol, ang misyon ng bawat katolikong Kristiyano, dahil tinanggap natin ang Espiritu Santo bilang hininga, ang hininga ay tanda ng buhay. Bakit madaling mamatay ang tao? Kasi ayaw magpatawad. Sapagkat ang taong hindi marunong magpatawad, humihinga pa, patay na. Because the secret of living is in forgiving. And the secret of forgiving is the Holy Spirit. Kung wala tayo sa buhay ng Espiritu Santo, talagang mahihirapan kang magpatawad sapagkat paiiralin mo na lang ang galit, ang tigas ng ulo, ang tigas ng puso. Tatlo ang tanda ng Espiritu Santo: apoy, kalapati, at hininga. Ang apoy, naghahatid sa kapatawaran. Ang kalapati, kapayapaan galing sa kapatawaran. Ang hininga, tanda ng buhay, at ang buhay ay inaalagaan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ibig sabihin, ang fiesta ng Pentecost ay fiesta ng pagpapatawad. Maaari tayo magkumpisal at humingi ng tawad sapagkat ang kapatawaran ay biyaya ng Espiritu Santo. Pero, kung talagang tayo ay naniniwala sa Espiritu Santo na isinugo ng Ama at ng Anak, ngayong araw na ito, sa lahat ng may atraso sa iyo, sabihin mo na, quits na tayo. Sa lahat ng may sama ka ng loob, sabihin mo na, bagong simula tayo. Sa lahat ng ayaw mong patawarin, na gusto mo nang maglaho dito sa mundo, pinagdadasal mo nga, pero ang dasal mo ay, Lord, bakit di mo pa siya kinukuha hanggang ngayon? Kapag gano'n na yung dasal natin, pwede natin baguhin at sabihin, Lord, turuan mo akong magpatawad at mahalin siya katulad ng iyong pagmamahal. May apoy, may kalapati, may hininga, at ang lahat ng ito para magkaroon ka ng lakas na magpatawad.